Okay, isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kababayan. Muli po, nandito na naman po ang inyong lingkod, Epifanio Labrador, dito po sa ating programa, ang Reaction Mo, Birada Ko. Okay, bago tayo magsimula, bago natin talakayin yung ating pag-uusapan ngayon, gusto ko munang batiin ang ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga kababayan natin sa abroad na lagi po natin nakakasama sa ating programa. At syempre yung mga kababayan natin Luzon, Visayas, Mindanao, na kung saan ay talagang sumusuporta po sa inyong lingkod, Epifanio Labrador, at maging sa ating mga talagang Epifanio supporters, lalagi pong nananalangin, lagi pong kumbaga nagbibigay lakas loob sa inyong lingkod, Epifanio Labrador. Okay, sa araw pong ito, mga minamahal ko mga kababayan, syempre hindi natin pwedeng kalimutan at unang-una talaga sa lahat, sa sitwasyon ko ngayon na nakakatulong ho sa akin ngayon talaga, higit sa lahat, ang ating minamahal na House Speaker Martin Romualdez, at syempre ating minamahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr., at syempre ang ating sobrang napakabait talaga na asawa ng ating minamahal na Pangulo, First Lady Liza Araneta Marcos. No? At syempre, isama na rin natin sa ating pagbati yung mahuhusay, magagaling at mga tapat at talagang matatapang na mga congressman o mga mambabatas dyan sa Kamara. Especially si Congressman Acop, Congressman Abante, Congressman Dan Fernandez, Congresswoman na Franz Castro, at marami pang iba. So lahat sila ay talagang mahuhusay, matatapang at talagang makabansa na kung saan ang iniisip po ay ang kapakanan ng ating mga kababayan. Okay, sa araw na ito mga minamahal ko mga kababayan, sigurado ko magagalit na naman sa akin dito yung ating best friend, itong si Eduardo Manalo, na isang Mongoloid na leader ng reliyong Iglesia ni Manalo na Diablo. Hindi po Iglesia ni Cristo, kasi sa totoo lang, alam nyo, sa araw-araw po nating pagbablog dito, marami po ako nakakausap na ang dami palang tumiwalag na, no? Hindi sila itiniwalag. Sa aking pagkakala, maraming tumitiwalag, hindi itiniwalag. No? Pinapalabas lang po kasi ng Iglesia ni Manalo na Diablo na itiniwalag nila. Pero ang totoo, bawat taon, mas marami pala, marami palang tumitiwalag dahil sa hindi nila nagugustuhan na pamamaraan ng Iglesia ni Eduardo Manalo na kulto. No? So, mayroong nagchat-chat sa akin, sa akin ng tanambuhay nila, ang kanilang karanasan. Sabi, may iba pa, kausap ko na 6 months lang sila nung sila ay talagang nabautismuhan na at naging totally Iglesia ni Manalo na, umalis na sila dahil nakikita nila tila hindi Iglesia ni Cristo yung napasukan nila, kundi parang isang mafia, parang isang grupo na kung saan ay talagang nagpapalakas sa kanilang impluensya, nagpapalakas sa kanilang kumbaga reliyon gamit ang kanilang malakultong pamamaraan. So dahil sa nabanggit na lang din natin na kulto, hindi naman nila pwedeng sabihin sinisiraan natin sila, pati sa Google mababasa mo pag sinearch mo, di ba? Kaya sinabi kong kulto, unang-una, kung sasabihin natin yung katotohanan dito, talagang alam ng iba yan, maging yung mga ministro, na yung original na Iglesia ni Cristo noon na nakarehistro nung wala pang World War II, yun yung tunay, no? Syempre, hindi porkat sinabi ko yun yung tunay, yung mga tunay na Iglesia ni Cristo na naniniwala sa kanya, sumusunod sa kanya, hindi na tunay. So dyan sa Iglesia ni Manalo, mayroong mga Iglesia ni Cristo dyan na tunay. Tunay, kaya nga yung iba dyan, dismayado talaga sa pamunuan ng Iglesia ni Manalo na Diablo. Ang iba, hindi lang makaalis dahil iba palang patakaran dyan. Kapag tumiwalag ka, sisiraan kanila. Kapag tumiwalag ka, lalong-lalo marami ka ng alam sa kanila, talagang makakaranas ka ng iba't ibang mga sa kanila. Tatakutin ka ng ganito, ganyan, magkakakaso ka ng ganito, ganyan, kagaya na po nangyari ng mga nakaraang mga taon pa, yung mga ministro na
gusto na sanang umalis sa pamunuan ng iglesia ni Manalo na Diablo. Ano nangyari? Yung iba kinidnap. 'Di ba? Kinidnap nila. Kinidnap nila. I-search nyo. Mga ministro ng iglesia ni Cristo kinidnap. Oh, i-search nyo yan. Sabi, pag wala kayong na-search, titigil na ako dito. 'Di ba? Tinakot. Yung iba nga nag-abroad pa eh. 'Di ba? Kasi nga dahil sa takot. Dahil sa malamapya na galawan ng iglesia ni Manalo na Diablo. Ngayon, pag-usapan natin yung tungkol sa China. Bakit ba ito yung gusto kong i-topic ngayon? May kinalaman po kasi ngayon at may kinalaman po talaga pala, ang iglesia ni Manalo na kulto. Kung maalala ninyo, noong panahon po ni Rodrigo Roa Duterte na isa ring Diablo, tinulungan po ng bansang China itong si Rodrigo Roa Duterte. At syempre, alam naman natin, 'di ba, na merong kasunduan ng China at si Rodrigo Roa Duterte na ibigay ang bansang ito o ipasakop ang bansang ito sa bansang China. Pero hindi po nagtagumpay si Rodrigo Roa Duterte dahil binuking po siya agad. Agad siyang ibinuking, isa na po sa nagbuking sa kanya si Senador Antonio Trillanes na tumatakbo ngayong mayor ng Caloocan City, na kung saan mahal na mahal ng mga taga Caloocan bagamat hindi siya taga doon. Dahil alam nila na itong ating minamahal na Senador Antonio Trillanes ay totoong makatao, makabansa at talagang mayroong paninindigan. Ngayon, dahil sa palpak at hindi nagwagi si Rodrigo Roa Duterte na matulungan ang China na masakop ang bansang ito, alam niyo ba na nag-alok ng trilyones ang China sa iglesia ni Manalo na Diablo? Ngayon, bakit ba ang iglesia ni Manalo ang gustong bakit ba ang iglesia ni Manalo ang nilapitan ng China para ituloy yung kanilang plano na sakupin tayo? Kasi ganito, nakita kasi ng China na dito sa ating bansa, kapag mayroong iglesia ni Manalo, karamihan dyan mga minamahal ko mga kababayan, kumbaga, pag may iglesia ni Manalo, may mga politikong kayang-kaya nilang ipanalo. Kaya nga sila ang nilalapitan ng mga politikong sakim sa pera at kapangyarihan. 'Di ba? So, ganito. Nakita kasi ng China na kung ang iglesia ni Manalo ang kanilang magiging kasabwat para masakop nila ang bansang ito, madali. Dahil pwedeng gamitin ng iglesia ni Manalo yung kanilang impluwensya, yung kanilang pamamaraan para maraming mga politiko na mahahalal na kontrolado nila. Sana makuha ninyo. Nakita ng China na kung ang mga membro ng Iglesia ni Cristo ang mahahalal ng pagka-mayor, congressman, at gobernador, at iba pa, maaring makontrol ito ng bansang China dahil sa kanilang nagiging usapin o transaksyon. Halimbawa, kapag ang mga tao ng Iglesia ni Cristo katulad ni Marcoleta, congressman, tatakbo ng senador, ayon sa akin nakalap na impormasyon, tutulungan ng China, babudgetan ng China itong mga politiko na under o nasa ilalim ng kapangyarihan ni Eduardo Manalo, katulad ni Marcoleta at ang iba pang mga politiko na membro ng Iglesia ni Manalo. Ngayon, pagka yung mga membro kasapi ni Rodrigo Roa Duterte
ay nanalo, mas mapapalakas ngayon yung puwersa ng China. Dahil sa nagtutulungan na ngayon si Rodrigo Roa Duterte at yung reliyong kulto ni Eduardo Manalo. Pag napalakas nila yan, yung mga kalyado ni Duterte nalagay sa mga posisyon, yung mga tao o mga membro ng Iglesia ni Cristo nalagay sa posisyon, madali na para sa kanila na ibigay sa China itong bansa natin o ipasakop sa China itong bansa natin. Dahil kung hindi po ako nagkakamali, talagang may malalim na usapin itong si Rodrigo Roa Duterte at si Eduardo Manalo, na kung saan kinukumbinsi ni Duterte itong si Eduardo Manalo na tulungan sila, maging ang bansang China, na masakop ang bansang ito. Ngayon, pagka mas marami ang mga membro ng Iglesia ni Cristo ng mga politiko ang nanalo, at marami sa mga kaalyado ni Rodrigo Roa Duterte ang mananalo, maaari na silang magsagawa o gumawa ng hakbang para madaling masakop o madaling ipasakop ang bansang ito sa bansang China. Diba? So, kaya sa mga hindi nakakaalam, delikado po tayo. Dahil yung reliyon na to, maliban na ginagamit ni Eduardo Manalo o ginagamit ng reliyon na to ang kanilang mga membro para pagkakitaan, para kumita sa mga politikong sakim sa pera at kapangyarihan, gagamitin nila itong mga membro nila para pumasok sa politika, para maging katulong ng bansang China na masakop tayo. O sa mga hindi nakakaalam kaya napakadelikado po ng reliyon na to. Talagang gagawin nila ang lahat. Gagawin nila ang lahat para lamang magkamkam ng limpak-limpak na salapi na makakapagpadagdag sa kanilang kapangyarihan o makakapagbigay sa kanila ng katanyagan. No? So, nakakalungkot. Kaya nga, sabi ko nga, sana ang mga Pilipino, kapag ka meron pong tumatakbong politiko sa inyo, tingnan nyo kung anong reliyon yan. Kapag yan po ay Iglesia ni Cristo, wag na wag nyo po yan. Katulad po ni Marcoleta, wag na wag nyo po yung iboto. Hayaan nyo iboto siya ng mga kapwa niya igling, yung mga membro ng jablong reliyon na yan. Pero tayo mga hindi mga iglesia ni Manalo, wag tayong bumoto sa mga yan. Dahil delikado po talaga. Itong reliyon na to ay banta sa ating bansa. Dahil katulong po ito ng isang taong traidor na katulad ni Rodrigo Roa Duterte na handang ibigay ang ating bansa sa mga banyaga o sa bansang China, na kung saan kapareho nila ng prinsipyo ng mga komunista. So, alam ko magagalit sa akin dito ang pamunuan ng Iglesia ni Manalo na kulto. Pero kailangan ko sabihin ito sapagkat ito ang katotohanan na dapat malaman ng ating mga kababayan. Saan ko nakuha yung mga ano na to? Ayoko nang sabihin. Dahil ayokong malagay sa alanganin ang kanyang buhay. Tama na mayroong Epifanio Labrador na nanganganib ngayon sapagkat iba't iba sari-saring mga pagbabanta ang ating natatanggap mula po sa reliyon na ito na kung saan malamapya yung kanilang galaw, na kung saan gagamitin nila ang batas para lamang patahimikin yung taong nagsasabi ng katotohanan para mailigtas ang bansang ito laban sa sindikatong reliyon na katulad ng Iglesia ni Manalo na kulto. So, ngayon mga minamahal ko mga kababayan, para sa akin, kailangan mag-ingat tayo. Dahil darating talaga yung panahon na gagamitin ng reliyon na to ang kanilang impluensya, mga membro, gagamitin nila yung kanilang pera, gagamitin nila yung kanilang mala fraterniting pamamaraan para lamang po sakupin tayo. Kaya doon sa mga kababayan nating Katoliko, born again at iba pa mga reliyon, magkaisa po tayo. Labanan natin yung malakultong reliyon na to. Tandaan ninyo, kapag ang isang politikong yan sinuportahan ng Iglesia ni Manalo, wag nyo nang suportahan yung politikong yan. Ang suportahan ninyo yung hindi sinusuportahan ng Iglesia ni Manalo, dahil natitiyak kong mabuting tao yan. Tandaan ninyo, kapag ang Iglesia ni Manalo ay sumuporta sa isang politiko, 100% magnanakaw yan.
Tandaan ninyo, magmula kay Gloria Macapagal Arroyo, kay Erap Estrada, yung dalawa na yan, Iglesia ni Manalo ang sumuporta niyan. Anong nangyari? Pati kay Sara, tingnan niyo anong nangyari. Lahat sila. Si Sara, malapit na rin ma-impeach. Lahat yun, na-impeach yun. Dahil mga magnanakaw, yan ang paboritong suportahan ng Iglesia ni Manalo. Puro mga magnanakaw, puro mga mandarambong, puro mga traidor. Kaya nga, pagka nakita ninyo yung politikong ito ay sinusuportahan, gustong ipanalo ng Iglesia ni Manalo, mag-ingat kayo. Dahil meron niyang sabuatan na kaya yung gusto ipanalo ng Iglesia ni Manalo para makahingi sila ng iba't ibang pabor, na kung saan yung pabor na yan ay hindi basta-basta pabor, kundi napakalaking pabor na kung saan papabor sa kanila. Kagaya na lamang nitong ni Rodrigo Roa Duterte. Tingnan nyo, na panahon niya, halos lahat ng nakatalaga sa matataas na posisyon, puro mga membro ng Iglesia ni Manalo. Na kung saan nagagamit nila yung mga taong yun na naitalaga ni Rodrigo Roa Duterte para pagtakpan yung mga kamalian, kawalangyaan, kagaguhan, katarantaduhan, kademonyohan ng mga tiwaling membro na matataas ang ranggo sa reliyong Iglesia ni Manalo na kulto. So, kaya nga mayabang sila Kaya nga sila, akala mo kung sino ng mga hari. Kunting galaw ng isang tao sa kanila, gusto na nilang pumatay, gusto na nilang magpapatay, gagamitin agad yung batas, Pero pagdating sa kanila, yung batas hindi tumatalab. Kasi ma-impluwensya sila. Kontrolado nila ang batas, kontrolado nila yung korte, kontrolado nila ang lahat. Kaya tignan nyo, kung maalala niyo, napakarami ng kaso ng Iglesia ni Manalo. Marami nang nakita mga kabulukan, kagaya na lamang ng mga armas na nakita mismo sa loob ng compound ng Iglesia ni Manalo. Ilang mga armalite yun, ilang mga armas yun, mga high power, nakulong ba? May nanagot ba? Wala. Naging tahimik. Yung mga kinidnap na mga ministro, tahimik. Yung mga pinapatay ng mga Iglesia ni Manalo, yung pinatay ni Eduardo Manalo na pare, may nangyari ba? Wala. Kasi nasa matataas na posisyon, nakatalaga yung mga membro nila na pumuprotekta sa kanila. Kaya nga sabi ko, mala sindikato, mala mafia yung dating. Kaya nga malalakas ang loob nila. Gagamitin nila yung pagkakataon na at yung utang na loob ng isang politiko sa kanila, gagamitin nila yon para humingi ng mga pabor na mailagay sa matataas na posisyon yung kanilang mga membro, nang sa ganun, yun lang po protection sa kanila. Kaya nga, yung ibang mga tao, papasok yan sa Iglesia ni Manalo, hindi para maging lingkod ng Diyos, kundi para lamang makakuha ng proteksyon. Kasi nagmumukha ang mafia yan Kasi yun ang, tingnan nyo ewan ko lang kung ako lang nakarinig nito. Merong iba na nakausap ng Iglesia ni Manalo na kapag pumasok ka daw sa Iglesia ni Manalo, protektado ka. Hindi ka basta-basta kasi Iglesia ka daw ni Kristo. Pero ang katotohanan, kaya pala pinagmamalaki nila na kapag pumasok ka sa reliyon na to, protektado ka dahil malamapya nga yung dating. 'Di ba? Kita nyo. Pagka merong konting kaluskos, lalo na yung mga kalaban nila sa reliyon, para yung mga parang mga sindikato, parang mga fraternity, kuyog talaga. Bubugbugin talaga nila yan. Babae, lalaki, sasambunutan nila. Pero ang dahilan lang tungkol sa Biblia. Kung hindi ako nagkakamali, isa sa maraming karanasan sa kanila na kanilang pambababoy, pangmawalang niya, yung grupo ng MCGI ba yun? Yung dating daan. Ang daming kalupitan na naranasan ng dating daan sa Iglesia ni Manalo. Nang bubugbog pala talaga ng gugulpi pala talaga yung mga mala mafia, mala sindikato, mala fraternity, yung dating talo pa yung Tau Gama, talo pa yung Akro. 'Di ba? Biblia lang, pag natatalo sila sa debate, pumapatay na sila, nang bubugbog na sila. Kawawa naman yung mga, kaya nga wala na lang lumalaban sa kanila ng debate kasi ang hilig nilang maghamon ng debate, pero pag natatalo na sila, gagamitin nila kanilang mga membro para manakit. Ngayon, pag nakapanakit na, quits na, walang problema. Kaya malalakas ang loob nilang manakit kasi yung mga nakatalagas, yung mga judge, yung ganito, ganyan, yung malakas ang loob nila dahil nakasandal sila sa mga politiko na
kung saan ay napapakinabangan sila, na kung saan hinihingian nila ito ng pabor, na kung saan ito ng mga politikong ito magbibigay talaga ng ano sa kanila kasi may utang na loob sa kanila eh. Kaya kahit tama yung kalaban ng Iglesia ni Manalo, nagiging mali kasi nagagamit nila yung kanilang nagawang tulong sa isang politiko. Nakukuha ninyo? Ngayon, hindi lang basta-basta nagagamit ngayon ang Iglesia ni Manalo sa pamumulitika, pati sa pang-aagaw na ng teritoryo. Sa pagnanakaw ng teritoryo. Kaya nga, may sabwata na ngayon, si Eduardo Manalo, si Duterte, maging ng China, magtutulungan na sila gamit yung impluensya ng Iglesia ni Manalo, na kung saan, magugulat na lang kayo, yung mga nakaposisyon sa iba't ibang mga panig ng ating bansa, na mga gobernador, congressman, mga membro ng Iglesia ni Manalo, na kung saan kontrolado ni Manalo, na kung saan pwede niyang pasunurin sa lahat ng gusto niya. Ngayon, dahil kaya niyang pasunurin lahat ng mga ito, kapag sinabi niyang, okay, lahat tayo sumang-ayon na maging probinsya na lang tayo ng China, wala tayong magagawa. Kasi lahat ng nakaposisyon sa iba't ibang lugar ay membro na ng Iglesia ni Manalo. Diba? So, mga kababayan ko, mag-ingat po tayo sa reliyon natin. Doon sa mga kababayan natin, maghulos dili po kayo. Magaling pong magpanggap itong Iglesia ni Manalo na mga tupa. Pero ang totoo, mas lobo pa po ito sa lahat ng lobo. Magkukunwari po silang mga mababait, nagkukunwari silang mapagbigay, gagawa ng ganito, ganyan, kasi namimigay ng bigas ng ganun. Pero yung pinamimigay nilang mga bigas, galing naman sa pera ng mga politikong ginagatasan nila. Hinihingian nila ng pabor. Yan po ang katotohanan. Huwag po kayong maniwala sa Iglesia ni Manalo. Dahil kulto po yan, mga minamahal ko mga kababayan. Wala po kayong makukuhang kaligtasan dyan. Magmumukha lamang po kayong membro ng isang fraternity pag pumasok kayo dyan. So yan po ang katotohanan, mga minamahal ko mga kababayan. Kaya muli po, tulad po ng sinasabi ng inyong lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po ang mamahal sa ating bayan. Maraming salamat po.